Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Na-observe ko po dito sa PPP, lalo na pag may mga katalakayang taga ibang sekta, nagme-mention tayo dito ng Bible scholars na Protestant. Ngayon ang tanong ko lang is, mayroon ba ang PPP ma-recommend na Catholic Bible scholar naman, na at least para katulad ko nag-aaral sa turuang Katoliko, preferensya ko naman Catholic Bible scholar. Okay, ang tinatanong niya is meron bang maire-recommenda ang punto por punto na Catholic Bible scholar dahil sa pag kami mayroong katalakayan, ang aming ginagamit ay Protestant Bible Scholar. Kaya kami gumagamit ng Protestant Bible Scholar sa isang protestanteng katalakayan para ipakita na yung kanilang sinasabi ay kathang isip lamang nila. Yun na, kathang isip lamang nila at walang supporting na Bible Scholar kahit protestante pa yan. O, yan ang reason. Kaya kami gumagamit ng Protestant Bible Scholar sa isang protestanteng nangangatwiran. Ayun, kapag Katoliko naman yung nangangatwiran naman, ang amin mga hanapin is Catholic Bible Scholar. Pero meron ba kami may re-recommenda na Catholic Bible Scholar? Siyempre meron. Ang may re-recommenda ko, yung aking kadalasang ginagamit, si George Haydock. Oh, sino ba? Scott Hahn. Sino pa? Steve Ray. At marami pang iba. Oh, so marami may re-recommenda. Pero ako talaga, kadalasan ginagamit ko talaga Catholic Bible Scholar, si George Haydock. Minsan tumitingin din ako ng mga footnotes. May footnote naman yung Biblia ng Sambayan ng Pilipino. May footnote naman yung Didache Bible. At syempre, thank you po. Teka, wait lang, kunin ko muna ha. Ako po ay nagpapasalamat pala, no? Ano ko yung aking pasalamat sa nagbigay nitong The Didache Bible. Kami nasa Agusan del Sur na pinadalhan kami nitong nagbigay talaga personal na ibinigay niya ang The Didache Bible from Bro Roberto Nonoy Oropa. Ano no? From Bro Roberto Nonoy Oropa. Purok 7, Payasan, Lianga, Surigao del Sur. Maraming salamat sa nagbigay nitong The Didache Bible sa kay Brother Roberto Nonoy Oropa. Binibigay niya sa amin ito para magamit sa programa ng punto por punto. Meron din siyang mga footnotes na yung kanyang mga footnote ay kadalasan kinuha sa Catechism of the Catholic Church. The Didache Bible with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church. No, so dun siya kinuha. Translated from the original tongues being the version set forth AD 1611. So dito siya ang kanyang publisher is Reverend James Socias. Okay, ito ay ang Nehelobstat niya ay si Thomas Hanlon. Ang kanyang imprimatur ay si Peter Bartolome of Bishop of St. Cloud, Minnesota, May 11, 1966. So, inirekomenda ko
para sa madali pag-aaral, meron kayong The Didache Bible. Kasi ang mga commentaries dito kinuha sa Catechism of the Catholic Church. Meron din sa Biblia ng Sambayanang Pilipino andon sa ibabaw. Ako'y in-extend ko lang yung aking pagpapasalamat sa nagbigay nito sa akin personally. Hinarap niya ako, binigay niya sa akin. Mayroon pang mga libreng ballpen. Okay, so yun po ang aking kasagutan. Ibigay ko naman ngayon kay Brother Wendell para sa kanyang sagot. Brother Wendell, pasok. Okay. Brother Wendell. Okay. Maraming salamat sa katanungan, no, tungkol sa Catholic Bible Scholar. Ang dami tayong mga Catholic Bible Scholars, no. Meron kaming isang madre na professor sa seminaryo kung saan kami si Dr. Edith Singh ay under sa kanya. Napakagaling. Sila si Dr. Scott Han magaling yan. Ay si Bro Dwayne, no? Magaling yan sa Hebrew, Latin, Greek, Bro Dwayne. Daming aklat niya sa Pilipinas yan, ha. Dito sa Pilipinas, dami nating mga Bible scholars. Merong mga nasa Lasal, yung kaibigan nating presidente sa Lasal University noon, Bible scholar na nagtuturo din sa seminaryo. So dami namang mga Bible scholars natin, kapatid. Okay. Mga ano ko lang. Yung hindi kaya magkakasalungat kung magkaiba-ibang Bible scholar ng Katoliko, kaya magkasalungat yung maging pahayag nila. Kaya kasi dati kasi inano ko rin dito na tinanong na minsan kasi pag ang isang theologian nag-declare na ganito, minsan nagiging iba sa proper na katuruan ng Katoliko. How about ang Bible scholar ng Katoliko, hindi kaya maging salungat sa magisterium? At sino ba ang may recommend? Pwedeng ang Bible scholar magkasalungat sa opinion. Pero in terms of dogma na ng simbahan, tayo lahat ay nagkakaisa. So, kung gusto talagang mga Bible scholars na napakagaling, isunod nyo si Dr. Scott Han. Magaling yan. Ignatius Press po siya. Meron akong kanya. Napakagaling yan. Sige po. Kasi nag-aral na rin ako ng book niya. Meron siyang mga ilang volumes yun. Anong mangyari pag sabihin natin nag-declare ang isang tao ng vow sa Diyos tapos hindi tinupad ng tao? Gaya ba ng isa ay kung ang priest ay lumabas sa priesthood, pero kung isang layman, anong mangyari kung may sabihin ng isang tao na pag ganitong gagawin ko sa iyo, Lord, basta mag-grant mo ang kahilingan ko. Anong mangyari sa tao? Okay, Brother, bigyan na po natin ito ulit kay Brother Angel Santos. Yung katanungan mo, kapatid? Hindi ko masyado mag-gets. Ang katanungan ko po, kung meron ang isang lay person, Katoliko, ay mag-declare ng isang vow sa Diyos, harap ng altar, at hindi niya po ito matupad, ano po ang pwedeng mangyari? Well, tandaan po natin, no? Tayo ay nangangarap, yan ang object, pero ang Diyos ang nagpapatupad, no? Biblically. So, kahit anong kung hindi naman kagustuhan ng Diyos, wala naman pong yun eh. Kung kahit anong plano mo, kung ako marami akong pinlano, pero sabi ko kay Lord, ang lagi ko sinasabi, Lord, kayo na pong bahala. And then, nililid ako ni Lord sa ibang paraan.
No, tingnan mo dati, yun nga, no? Sa Bible, dati, Bible preacher ako sa isang charismatic. Pero tingnan mo, bigla akong nilid dito. Yun lang gusto ko na Bible preacher lang, ganun lang, no? Para sa mga ano. Tapos ngayon, bigla akong kailangan ko mag-study, bigla akong naano sa punto por punto. In a way na, kung ano man yung plano mo, kapatid, kailangan, laging na ang end of the prayer is, but your will be done. So, anong kasalanan? Wala, kasi kaya mo namang talagang tao na nangangarap, gusto mong ganito, but your will is not God's will. So completely different yun kung anong gusto ng plano ng Diyos sa'yo, kapatid. Wala namang ano yun kung ano eh, kung yung sinasabi mong nangako siya, gusto ko po ng ganito, pero dapat laging yung ang kagustuhan ng Diyos ang masunod, kapatid, no? So even Jesus before, no, sabi niya, alisin mo itong kopa, no, yung sarong ito. Siya, anong pangarap ni Jesus? Hindi siya mapako sa cross. O gusto ni Jesus yun, wag mo naman ako ipako sa cross, Ama. Pero your will be done. Pero kasi ang plano ng Diyos talaga for redemption sa mga for our salvation, kailangan siya maipako sa cross. Kundi hindi siya muling mabubuhay at hindi malalaman ng tao na siya talagang Diyos. Kasi kailangan mamatay siya at pakita niya for the resurrection na siya talaga ay Diyos. So in other words, kapatid, wala nang problema yun. Basta mangarap ka, sabihin mo, gusto ko po nito, Lord, pero not my will, your will be done, Lord, no? So walang kasalanan dun kung hindi mo natupad dahil ang gusto ng Diyos pala iba, kapatid. Bro Angel, yes, bro. Bro Aljan, Yes po. pakibasa sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 6. Ecclesiastes 4:5. No, Ecclesiastes chapter 5, verses 4 up to 5. Sige, tanggalin din dala. Ecclesiastes 5. Kung Yes. mangangako ka sa Diyos, Ay. tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong babayang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos kung magkagayon hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Okay po, maraming salamat po. Napapaklaro po ng talata na experience. Tingin ko yun lang yung mga katanungan ko sa ngayong gabi. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much, Brother Dominic. At Brother John Lo, may isa sana kahilingan si Brother Benedicto Umuan kung saan ay pagbigyan daw natin yung kanyang katanungan. Okay lang po ba? Okay bro. Okay. Brother Benedicto Umuan, as the mute po. Hindi po sa lahat ng manonood. Ang ganda na po ng sagot ni Brother Wendell dun sa sa it is a selection between life and death, no? Gusto ko lang konting yung sharing lang na nabasa ko dito sa Catholic News Agency, no, na isang magulang na nagkaroon ng diferensya yung pagbubuntis niya at ang sabi ng doktor is to abort. Since Chile is illegal ang abortion, pinapili niyo yung nanay na buntis. So noong sabi ng nanay ay hindi ko to i-abort, bubuhayin ko to kahit ano pa mangyari, sabi niya. So nabuhay yung twin na anak niya, no? Twin siya, lumabas twin eh. Alam niyo after how many years, yung dalawang twin naging pare na ngayon. Mababasa niyo po yan sa Catholic News Agency, si Father Paulo Libanza. Can you imagine, it is a selection between life and death, pero ang nanay, hindi niya yung life. Ang tanong ko, Brother Wendell, ngayon ay ito. We Catholic, we say the family that prays together stays together. How about in heaven?
do we also stay as a family together o paano po ba yung setup? Yes, magkakilala pa rin tayo doon sa langit, kapatid, no? Ayon sa mga dalubhasa, although wala nang pag-aasawa tulad sa mga anghel o mano, di na mag-aasawa, pero magkakilala. Ang example ng mga dalubhasa ito, kung ikaw ay nag-attend, dumalo sa concert, makita mo ang kapitbahay mo, kaibigan mo, magkakilala kayo. Pero sa paglabas na ng singer, lahat sa atin nakapokus na sa singer. Ganon din sa langit. Nagkakilala man sa mga kamag-anak, kaibigan, pero nakapokus tayo sa Diyos. Pati po ba yan, magulang at saka anak? Yes, kapatid. Okay. Thank you po. Yun lang po. Bro, pati rin yung ibang explanation dyan, yung transfiguration. Pansin mo, nakilala si Moises, no? So, makikilala, yun ang isa sa pinaka, makikilala mo siya. Kaya lang, ang tanong dito, bro, di ba, babaguhin. So, or spiritual lang tayo doon, and then, on the final judgment ay babaguhin na. So, paano kaya yun, di ba, babaguhin na tayo. Babaguhin na, gagawin tayo ng immortal body na. So, I think it's iba-iba na yung mukha doon yata o pareho lang. Ano pa yung ano dyan? So, paano magkakilala kung babaguhin na? No? Ang ating Panginoon Jesucristo, nang naganap ang transfiguration, ay nabago siya at grabe talaga ang pagkabago niya. Pero sila si San Pedro at mga kasama nakakilala pa sa kanya. Nakilala pa yung sila si Moises, Elias. Kahit na may transfiguration nangyari. Yes, sa langit, katawan at kaluluwa na sa Catechism of the Catholic, sa fundamentals dogma natin number 291, ang nakasulat dito na sa ating dogma, sandali na pagdating sa langit, katawan at kaluluwa na, matransfigure tayo kasama sa ating Panginoong Hesus. Tulad sa ating Panginoong Hesus. So, merong 4 na mangyayari sa atin kung matransfigure tayo. No? Una, di na tayo magkasakit. Yon, wala nang kasakitan, wala nang hilak. Yung ikalawa, tulad na tayo sa mga anghel. Yon ang ikalawa. Yung clarity na ibalik sa atin yung tinatawag na infused knowledge. Yan po, kapatid. Wala po, Bro Windir at Bro Aljan, for giving me a chance. Thank you po so much. Okay, wala ka ng tanong, Brother Benedicto Himuan? Yun lang po, Bro Dando, inanyayahan ko pong lahat na basahin yung buhay ng dalawang twin na pare na kung saan munti na po, hindi po sila inabot ng nanay niya. Si Father Paulo Lizama ng Chile. Kampal po yan na pare. Okay. Ito pala, ibalik ko nasa dogma natin sa tinatawag na aklat na Fundamentals of Catholic Dogma 491 ang mangyari sa tao, no? Sabi dito 491, the bodies of the just will be remodeled and transfigured to the pattern of the risen Christ. So, ano ang mangyari? Una, incapability. Yon ang sa Latin impossibilities.
So, yun, wala ng sakit, wala ng paghilak. Ang ikalawa, yung tinatawag na subtlety. No? Para ng mga we are not bound by time and space. Ang ikatlo, angelity. At ang ikaapat, clarity. So, bakit magkakilala? Mayroong ikaapat, clarity. Yung infused knowledge, wala ng doubt, clear na talaga sa atin. Yun po. Good night. Salamat. Oh, okay na ba yan, Brother Benedicto? Yes, bro, JD, thank you po. Okay, thank you sa iyo, Brother Benedicto. And then, sa mga hindi na po naabutan ng oras, si Alma Potente, Kuya A, Rojas J, and Realme C25Y. Meron namang bukas ng gabi pa rin eh. Meron pa bukas ng gabi, bro, sa ating testimony night. Pero kapag may testimony, sila yung top priority. Pero kung wala, tatanong lang, okay, bukas alas 8 pa rin ng gabi. So sa mga hindi nakapagtanong, Alma Potente, Kuya A, Rojas J, and Realme C25Y, kayo iniimbitahan ko bukas ng gabi sa ating programa sa Punto por Punto Testimony Night. So hanggang doon na lang muna tayo, no? Pasensya na po dahil alas 10:11 na. Kailangan na magpahinga. So Brother Aljan, ikaw muna unang magpasalamat, bro. Yan, thank you so much, Brother Janlo. At Brother Janlo, bago ako magpasalamat, mukhang may gustong i-plug muna si Pesma Plus, Joy Balairos. Sige. Joy Balairos, ano yun? Wala man, bro. Wala man si Pesma Roy Balairos. Ayun, sige, meron, abangan nyo lang po, no? Meron po silang live bukas pala. Hindi ko alam kung sabi. Pero meron silang live bukas, alas 2 po tayo ng hapon. So, ayan po, inimbitan kayo ng Pesma Plus na manood po ng kanilang live. At mukhang meron din invitation para kay Brother Jamdo. Meron? May live po sila. Mukhang may invitation din po kayong binigay ni Brother Balairos. May invitation? Ano po, live po yun. Mukhang binigyan niya din po kata kayo na kung pwede kung gusto niya kayong mag-live. Ay, teka, ano yun? Mukhang may pupuntahan silang lugar ata. Hindi ako sure. Jerusalem. Balairos. So, tingnan ko lang ha. Makasingit. Okay. Wala siyang sinabi sa akin. Wala siya sinabi. Pesma Romel Timervilla. Brother Romel, wala sinabi sa akin si Yor Balairos. Ayun pala sila. Pastamiyat po ang Pesma Flor Valdez. Wala. Ayun, wala sila. So ayan po, abangan niyo lang po. Ayun, yan nasa Pesma Flor. Hello, Ate Flor. Ano, Jan, may live tayo bukas alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. I-share ko sa'yo yung link. Para saan yan, te? Ituturo yung Kapernaum, Sahor, at saka, sige, magtutur bukas. Alas 2 ng hapon. Mas maganda sana kung i-record lang tapos i-cut tapos combine din i-send sa akin yung buong video. Ate Edna? Alas 2 po ba ng hapon ng Pinas time po ba yon? Ngayon ko. Ate Flor, alas 2 ba ng hapon sa Pilipinas? Alas 2 ng hapon sa Pilipinas. May misa yan, bro, sa kay Padre, di ba? May misa kay Padre. Kasi yun,
2 hanggang alas 10 ng gabi. Ito na lang, te. Mag-video lang kayo sa gagawin yung tour. Videohan nyo na lang. Tapos, isend nyo sa akin lahat ng video na gagawin ninyo. Sabihin ko kay Bro Romel. Brother Romel Tembrevilla, paki-ano na rin. And, yung tour talaga na tour. Okay? Kasi pag napuputol si Bro Romel, magtutur naman si Bro Ike sa Roma. Sige, yan. Maganda yan. Pag napuputol, ako naman ang magtutur dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka lang, te? Yan, dito ako sa Taguig. Manila. Sige, te. Ano lang natin yun, te, ha? Okay, so sa lahat ng mga nandyan, hindi nakapagtanong, meron pa namang bukas. Huwag kang mag-alala. Meron pa namang bukas. May bukas pa naman. So, kita-kits po ulit tayo next time. So, atin mo na ibigay kay brother, andyan pa ba si brother Tata? Basta pasasalamat, brother Tata. Brother Tata, Rosal. Okay na, brother Jando. Maraming salamat sa lahat. Good night. Okay, brother, Brother Jando? Yes, brother Wendell. Greetings ko lang. Happy birthday kay Francis Dominic, ang anak ko. Happy 23rd anniversary namin ni Sarah. Happy anniversary, Brother Wendell. Thank you. Yun, 23rd anniversary na, no? Kailan kaya ako makaka-anniversary? Hugot bro. Pero, hintayin mo lang. Darating din yan, no? Okay, so, Brother Angel, yung pasasalamat, Brother Angel? Yes, so nang una siyempre sa Diyos ang lahat ng pasasalamat at kapurihan at kalwalhatian, no? At siyempre salamat sa Diyos at anniversary wedding pala ni na Bro Wendell. So more wedding anniversary and more child. More child. Nanganchaw pa. More child or more control. Okay. So salamat. Una dapat yung don't forget ang sinasabi natin, subscribe and share this. So ito yung nag-iisang programa sa buong mundo na pwede ka magtanong kahit ano, no? Lalo na yung mga may alam sa demonology and angelology. Dito ka lang makakapagtanong kahit theology, exorcism. So sa lahat po, no, don't forget to share this. Kaya biglang lumulobo tayo sinasabi ko i-share. So dumarami na, 124k na, ang bilis. So yes, so i-share mo to kapatid dahil malinaw po sa Biblia ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. So, i-share mo po ito para tayo ay pagpalain ni Lord. Yun lang po. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you rin sa lahat ng mga nag-subscribe sa aming mga channel. At patuloy na sumusubaybay sa aming programa gabi-gabi, hindi nagsasawa. Kami naman po gagawin ng lahat para kayo ay maturuan, no? Sa mga protestante naman na gusto magipagsubukan, hanggang ngayon wala pa rin kayo. Hintayin lang namin kung kailan kayo magkakaroon ng lakas na loob na kami tapatan sa aming ginagawa rito. Okay, hanggang dito na lamang po tayo. Yes. Wala pala ako bukas. Wala ka na naman bukas? Punta kami dun sa ngayon, recollection dun sa supporters ni Brother Mercano. Ganun pala yun. Okay, so pauna ko lang, pauna ko lang na 1 linggo kaming wala dahil sa conference. 1 linggo sa ano? Lago tayo ngayon yan. 1 linggo wala si Brother Wendell. Nako, Batata, andyan. Nasa Tata. Si Batata, okay. At kung wala si Brother Wendell, sana nandiyan palagi si Brother Tata dahil makapag-ano tayo pag nandiyan si Brother Tata. Okay, and time to say goodbye sa inyo lahat.